Grabe 'no, bugbog na talaga yung, um, international student pathway dito sa Canada. Ang dami ng changes just for this year guys 'no. Hello guys, Nardino TV again and we are back again with another video. And for today guys, pag-uusapan natin yung bagong release lang na notice or update sa IRCC regarding sa student pathway, no. Kasi guys, ang pagkakaalam ko, dalawa lang ang student stream, no. It's either yung regular or yung SDS or yung student direct stream, no. Pag-uusapan natin mamaya guys kung ano pinagkaiba nung dalawa. Pero guys, ang SDS, isipin nyo na lang na student pathway on steroid, no? Meaning kasi mabilis dito yung processing ng student visa compared dun sa regular stream. Kami po, pumasok kami sa regular stream kaya nga ang tagal. Pero kasi yung sa amin, sabi ko nga, 'di ba, pandemic kami noon nag-process kaya din mas matagal. It took us 2 years, guys. 2 years for a family of 5, 'di ba? Pero dito sa SDS or yung student direct stream, mas mabilis, guys. So, parang 20 calendar days lang makaka-receive ka na agad ng update. Okay? So, check natin yung notice galing sa IRCC. Eto, guys. Makikita nyo naman dito, November 8, 2024. Right? Basahin nyo na lang, guys. Pero, yung sa last part dito, ayan, ang sabi dito, to meet this commitment, the Student Direct Stream SDS and Nigeria Student Express NSC initiative has ended as of 2 p.m. today. Yan. So, tapos ang sabi dito guys, yung mga application na na-receive before 2 p.m. today, ipaprocess pa naman nila under the SDS stream. Yan. So ngayon guys, i-discuss natin further kung ano ba yung SDS para magkaroon kayo ng idea kung bakit ito ay medyo bad news kung gusto nyo pa rin mag-student. Sabi ko nga guys, with all the changes happening right now, ako po personally, hindi ko sa inyo isasuggest na mag-student visa. But again, kung kayo po gusto nyo pa rin mag-student visa, this is very very important to you guys. Kung kayo ay nagbabalak na pumunta dito sa Canada na gamit ang student pathway. Okay? So, ano ba daw ang student direct stream, di ba? Sabi ko nga kanina, the student direct stream is a fast and efficient study permit process that allows international students who are applying to various DLI in Canada to get their study permit in 20 calendar days if the eligibility requirements are met. See, 20 calendar days lang guys, makaka-receive na kayo ng feedback. Provided na ma-meet nyo lahat ng requirements. Alright? Sabi ko nga kanina, dalawa lang, regular or yung SDS. So, ano ba ang pinagkaiba niya sa regular stream? The student direct stream is just a faster process for the regular study permit, not a replacement. If you didn't meet the requirement of the SDS, mapupunta ka doon sa regular stream. Yes? Tapos guys, merong isa lang na tingin ko na yun yung isa talaga sa pinagkaiba niya sa regular stream. Didiscuss natin yun mamaya. Tapos guys, hindi ito in-offer sa lahat, no? So meron lang specific na countries na pwedeng gumamit itong SDS, right? Ito yung list. Right? So may China, Colombia, Costa Rica, India, Morocco, Pakistan, Peru, Philippines, Senegal, St. Vincent, Trinidad, Vietnam, Antigua, Brazil. Yan lang po yung mga countries na pwedeng gumamit ng SDS via student pathway. Ayan. So ito guys, shinare ko lang sa inyo kung ano yung mga requirement sa student direct stream para mas maintindihan nyo kung ano ang pinagkaiba sa regular stream. Kung titingnan nyo, halos pareho lang naman kailangan mo ng IELTS, diba? Tapos yung sa tuition fee, yung letter of acceptance or yung LOA na galing sa school. Pero ito guys, yung pinagkaiba niya talaga. Right? Kasi
natatandaan ko noon, nung mag-a-apply din kami ng student pathway, tinanong din kami kung gusto ba naming mag-SDS or hindi, 'di ba? Since hindi naman kami nagmamadali noon at saka pandemic din naman, mas pinili na lang namin na mag-regular stream. Pero yun nga, isa sa pinagkaiba nila is yung Guaranteed Investment Certificate or yung GIC, na kailangan mo mag-open ng bank accounts dito sa Canada at mag-transfer nung money, yung proof of funds, 'di ba? Hindi po siya show money. Proof of funds na meron ka talagang pera na ipang-support mo sa sarili mo while studying here in Canada, right? That's why hindi po para sa student ang food banks. Kasi nga, you have this money or proof of funds na gagamitin mo while you are staying here in Canada and fulfilling your study. Yan. So, 20,635 Canadian dollars. Yan po yung proof of funds na kailangan mong i-transfer doon sa Canadian Financial Institution or bangko dito sa Canada. Yan lang. Tingin ko, yan yung pinaka-major na pinagkaiba nila, no? Now, okay. Ano ang benefits ng Student Direct Stream? Well, ang sa akin talaga is yung mabilis lang na process. Yung sabi ko kanina, 20 calendar days lang. Makaka-receive ka na kagad ng update or ng feedback galing sa IRCC kung approve ba or hindi, or meron ka bang kailangang i-change or whatever, di ba? Hindi katulad nung sa amin guys, ang tagal talaga, no? Bago kami nakakuha ng update. Considering kasi noon, pandemic na, di ba? So, sabi dito, for international students, it offers greater assurance that their study permit application can be approved in a timely fashion. Kasi nga, 20 calendar days. For IRCC and DLIs, the SDS is beneficial in the sense that it provides greater certainty that candidates are genuinely interested in pursuing education in Canada and not using education as an excuse to enter Canada for other purposes. Kasi nga, magta-transfer ka na ng pera para sa pag-aaral mo eh. Right? Hindi ko lang sure, no, pero ang pagkakaintindi ko pa noon, yung ita-transfer mo na pera na yun, gagamitin mo talaga sa pag-aaral mo or yung sa cost of living mo dito sa Canada. Right? Kaya din, nagkakaroon ng parang assurance ang Canada or yung school na papasukan mo na ang pinunta mo talaga dito is pag-aaral. Mag-aaral ka talaga using that money na inilagay mo sa bangko. Right? So, yan. So, yan guys. Yan yung bagong update ngayon para sa International Student Pathway. Grabe, no? Bugbog na talaga yung International Student Pathway dito sa Canada. Ang dami ng changes just for this year, guys, no? So, sinimulan nila dun sa mga sa tuition fee, sa proof of funds, tapos sa SOWP, sa PGWP. Ang dami ng changes na nangyari dito sa Canada, in particular dun sa student pathway, di ba? So, ngayon, with this change or changes, guys, hindi malayo, tingin ko lang, no, hindi malayo na pati yung regular stream kinda i-pause din nila or siguro mas higpitan pa lalo, no, di ba? Kasi nga tinanggal nila yung fast track di ba? Or yung mabilis na process, which is yung SDS. So hindi malabo na bigyan din nila ng mas matinding restriction pati yung regular stream. Okay? Kaya din ngayon, sinasabi ko rin sa inyo guys, ay hindi ko na po i-advise talaga. Hindi ko ina-advise talaga sa inyo na mag-student pathway pa. No? Kasi nga, kahit wala nga itong changes na to guys, hindi ko na sa inyo i-advise Kasi nga, mahirap po talaga. Mahirap na ngayong pumasok sa student pathway with all of those changes na nangyari at baka mangyari pa, no? Patapos na po tayo ng 2024 pero naglalabas pa rin sila ng mga changes na katulad nito. So, we are actually expecting more, 'di ba? Kasi nga yung drive ng Canada to limit yung mga taong pumapasok dito sa Canada sa ngayon is talaga pong napakataas, no? Talagang nililimit talaga nila at nire-restrict talaga nila yung mga taong pumapasok ngayon dito sa Canada.
right? So, kung noon, madaling makapasok as a student visa holder or international student dito sa Canada, ngayon po napakahirap. Okay? Kaya po kayo, kung meron kayong plano, again, kayo pa rin po ang magdi-decide niyan, no? Kahit na po sabihin namin na kami na nandito sa Canada, na kami ang nakakakita kung anong nangyayari dito, sabihin namin sa inyo na wag nyo nang ituloy, again, nasa sa inyo pa rin po yan. Kayo pa rin na magde-decide, right? Kami po tumutulong lang as a guide kung ano yung mga nangyayari dito at sinishare lang po din namin kung ano yung experience namin dito. Again, hindi po ako immigration consultant or connected sa any consultancy company. Do your own research pa rin po. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat po ulit for watching and see you again on my next video. Peace.